Hello, hi! Magandang umaga mula dito sa The Hague sa Netherlands. Hello sa aking mga palangga from all over the world na patuloy na nagdiriwang sa kaarawan ng Pangulong Duterte na supposedly si Pangulong Duterte ay nagsiselebrar sa kanyang kaarawan ng simple lang or payak sa kanyang kasama ang kanyang pamilya, pero dahil nga ay pinadukot siya o dinukot siya ng bangag na administrasyon, nasa Netherlands siya ngayon at hindi lang ang payak niyang pamilya nag-celebrate, kung hindi ang buong mundo. Mga kababayan, ang kaarawan, ang ika-80th birthday ng Pangulo ay mailalagay sa history ng Pilipinas at ng mundo. Bakit kamo? In the past, bilang presidente ang Pangulo, hindi siya kilala o hindi niya gawain ang gumasta ng pera ng bayan para sa kanyang fancy or mabongga, fabulous na birthday. Hindi katulad ng mga bangag na kahit walang birthday, ang party talagang bonggang-bongga with polvoronic pa. Anyway, let's talk about PRRD muna at ikikwento ko sa inyo ang mga eksenang kaganap. Okay, may bago na akong bansag Budots Queen, no? Diba? Budots Queen daw ako. Well, alam ninyo mga kababayan, worth it po ang aming panahon. Wait, ano yun? Worth it ang aming panahon, ang pera na sariling gastos ng ating mga palangga from all over the world. Alam ko na ang iba sa atin nalulungkot talaga dahil ang Pangulo ay naka-detain dito sa ICC. Pero napakaganda ang positive effect. Ano yung positive effect? Napatunayan natin sa mundo na hindi tayo trolls. Napatunayan natin sa mga bangag na ang nagmamahal sa kay Pangulong Duterte at nagmamahal sa bayan ay hindi po Vietnamese, Indian, or kung ano-ano pang mga lahi na katulad ng nagko-comment na mga trolls sa mga Facebook post ni Satanas at ni Ngagva at ng gobyernong polvoronic. Pero gusto ko talaga munang pasalamatan, palagapapot na ng plastic, would you mind? Gusto kong pasalamatan ng bonggang-bongga at huhingi ako ng pasensya kay PRRD. Yeah, please, hanggang. Okay, thank you palaga. So gusto kong humingi ng pasensya kay PRRD. Pero bago ako hingi ng pasensya, yan dyan. Gusto kong pasalamatan si Weng Sorpule o Pute. Sorry palangga. So ngayon, Weng, kasi nagluto siya, ganito kamahal ng taong bayan ng Pilipino ang Pangulong Duterte. So gusto kong pasalamatan muna si Weng dahil nagluto siya para kay PRRD. PRRD, pasensya ka na, bawal ipasok kayo, napunta sa akin. Natikman ko na to. Alam mo, ganito kamahal, ipakita ko lang sa inyo. Wala. Actually, bibigay ko sana kay Inday Sara, pero kunyari, kalimutan ko na lang kasi nakita ko yung paksiw. Sabi ko, wag na yan, akin na lang to. Anyway, but seriously, binigay talaga to sa akin. Kanin. Weng, thank you so much. Alam mo ba, kanina nagising, 4 ako nagising kasi maaga ako, napagod din ako. Sabi ko, ano ba itong binigay ni Weng? Favorite to ni Pangulong Duterte. Ito, nakita niyo yun, talong. Alam mo, kinain ko na to. Ito talong. Ayan, nakita niyo, fried talong. Weng the best. Mamupanal sa banga. So ngayon, niluto ito kay PRRD. Ito pa favorite ni PRRD. Paksiw na, yata ito? Mackerel. Paksiw na mackerel. At ang favorite ni PRRD, na bonggang-bongga, saging na liprito. Ito, tingnan mo.
Saging at pinarito. When the best. Ang kinagat ko ng hotdog habang natutulog ka. Ayan o. Oh my God, tingnan mo. Anyway, nagkalat tayo sa kama. Okay. Tapos si palangga, nakalimpalangga, I'm sorry, pero binigyan din ako ng adobo. Ito para sa tagang, alam mo yon, adobo. Ngayon, mga kababayan, the best yan. Bawal kasi magpadala ng food sa loob. So sabi ni Wen, ang palangga, sa'yo na ito. Sabi ko, ano ba yan? Sabi niya, para saan to kay PRRD? Bawal naman ipasok. Kaya sa akin na lang. Kalami, kaayo, mga palangga. Hindi ako nambobola, pero the best. Ngayon, gusto kong pasalamatan kagabi, nag-drive sa amin, si Angie Amante, si Angie at saka si Malu, si Marilu. At saka yung nagbigay ng pansit, si Hazel. Oh my God, sobrang bayanihan yung mga Pilipino. Mahaba tong kwento natin, marami akong time. Angie, binigyan kami ng isang supot na pagkain. Angie, tsaka Marilu, grabe, ano ba itong pinagbibili mo? Croissant, mga sosyal. Binigyan pa kami ng mga keso. Uwi ko to ng Pilipinas. Pwede ito, di ba? Kaya mga binigay sa amin. Actually, ang dami talagang nag-o-offer. Kaya, alam mo yun, hindi ko lang nakuha yung iba. Hindi kami nagkita. At saka si palangga, binigyan ako ng sombrero, Paris with love. At saka siyempre, anyway, hi Ruiz Paul. Yes. Okay, here's the story. Hindi ko alam kung paano, ang dami kasing information. So I hope mapuntahan nyo o ma-follow nyo yung Boljakan Facebook natin. Kasi dito sa YouTube kasi, more on live tayo dito. Pero sa Boljakan, may mga clippings tayo doon. Nakikita nyo yung interview ko kay Inday, in-extract natin. Diba? Hindi naman, kumbaga kung si Bangag ay mahilig mag-extract ng tao, tayo nag-extract tayo ng mga juicy clips para maipakita natin yung interview ko kay Inday, ay Vice President Sara. Nung tinanong ko sa kanya kung, by the way, bago yung interview niya, gusto kong pasalamatan yung organizers, yung mga volunteers, mga random people na nag-organize, na nagbigay ng permit sila, Aldo, sila Alvin, sila Menchi, sila Kim, yung lahat doon. I'm sorry kung hindi ko yung mabanggit lahat. Ang SMNI nandoon din. Thank you guys. Kasi bayanihan talaga eh. Nakita nyo talagang random yung biglaan yung mga pangyayari. Tapos nakakuha sila ng permit para mag-celebrate doon. So amazing talaga. So ang akala ko nga hindi pwede mag-ingay doon, di ba? Sabi ko sa inyo, pero nabigyan tayo ng permit at ginagwardyahan pa tayo ng mga kapulisan doon, mga local police. At hoy, ano yung report mo? Manginggit kayo, no? Ipadala na naman si Lisa Tanas dito. Hayaan mo na. Soro, gorgor nga. Anyway, so itong chika, mamatay kayo sa inggit, mga bangag. Kasi walang nagmamahal sa kay bangag ng katulad ng nagmamahal kay Pangulong Duterte. Taga nyo yan sa mga utak nyong sunog na dahil sa ipinagbabawal na pulburon. Now, balik tayo kay Inday Sara, kay Vice President Sara. Nagkaroon tayo ng chance ng malapitan sa kanya. Well, she's really gorgeous and beautiful kahit, woke up legs. Actually, napag-usapan nga namin na ibubukay ako na. Alam mo, hindi ako si Inday. Sabi ko, walang ayos talaga. Nakatali lang si Inday. Nakatali lang. Walang talaga siyang ayos na parang nakalugay siya. Tapos, sabi nito, sabi ng Navy SEAL ko, parang gusto daw niyang ikulayan yung hair ni Inday kasi hindi na pantay yung kulay. Tapos sabi ko, ako naman gusto kong gamitin yung aking iron dito at maganda yung hair niya. Sa pag-usapan namin, siguro wala talagang yung stylist si Inday. Wala siyang stylist. Kasi kung may stylist yan, kung fabulous yan, di ba, kahit pa paano, may nag-aayos sa kanya. Although kahit hindi siya kailangan mag-ayos, maganda siya. Hindi, di ba? Pretty talaga siya. Hindi katulad nila, hindi ako sa nagsisip-sip, ha? Nakita niya naman yun, hindi ko kailangan sumipsip. Wala naman akong interest sa politikang magpa-appoint katulad nung dati, di ba? Nung kay Lisa Tanas. Dahil kung gusto ko lang, edi sana wala ako dito. So si Lisa Tanas, i-compare lang natin,
Pag umaalis, hindi unang-una, hindi naman binoto, pero dala yung mga sip-sip na mga makeup artist niya, yung mga scammer niyang mga, ano tawag dyan? Yung mga nagtatahi ng damit niya na kahit anong gawin, butod pa rin. So, pera ng bayan yun. And here's the Vice President na binoto ng taong bayan. Okay. I will gurgur you. Kanina ka pa. You're dead. Ayun, nagurgur na palangga. So, anyway, okay. So, let's talk about Inday Sara. So, tinanong natin kung aware siya, aware ang Pangulong Duterte sa nangyayari. So, nakita niyo naman yung sagot, aware si Pangulong Duterte. Then, ang tanong natin, tinanong ko din kay Vice President Sara kung aware din ba siya na tinatarget ang mga vloggers. Aware siya. Tinanong din natin, yung sagot po, hindi ko na uulitin, nandyan naman sa Facebook natin at saka dito sa ating YouTube. Ano nyo na lang panoorin. Ano yung mga tanong natin? I-follow nyo pala, like and follow. I-click nyo yung ano, kasi hindi pala nakikita yung follow ng Facebook ko. Parang like lang. So may pipindutin ka, dot. I-click mo yun, tapos papalo nyo naman ang alindog ko, mga bakla. Anyway, kawawa naman. Hindi, chika lang. Okay. Ano pa yung tanong natin? Yung tungkol kay kanina? Yung tungkol sa Turkey extraction. So, nasagot ni Vice President Sara yun at sabi niya, andyan naman yan, andyan yung item, meaning naka-record yan sa government. So, I mean, sa ahensya ng gobyerno like ISAF. So, aware si Vice President Sara. So, yun yung mga na-i-raise natin na mga tanong. Actually, wala naman akong plano sana tanong-tanong dahil, you know, hindi naman tayo nagkiklaim ng katulad ng mga journalist doon talaga. That's their job. Kailangan just so happen, di ba, na ako ina-enjoy ko yung mga drama doon, ng mga palangga, mga inihila-hila ako ng mga hitad. So, nag-enjoy talaga ako kasi ang saya dahil nga yung mga tao is not trolls. They're warm bodies at talagang sincere sila. So, anyway, nandun na ako. Di tanong ko na si Vice President Sara. Tapos nandun yung mga mainstream media. Pero, meron akong pasabog. BFF ko na si Ma'am o si Miss Maris Umali. Di ba? Huwag yun nang awayin yun. Okay? Kasi, alam mo, may mga nagsasabi kasi sa akin, yung even mga reporters doon, wag na natin silang awayin. I think they learned their lessons kung ano man. Kasi nakita nila yung power natin. Ay yung pagmamahal kay PRRD. So, na-meet ko yung mga, din si Ma'am, who's this? Karen Jimeno ng Bilyonaryo. Ayan. So, ngayon, actually, I introduced my friend Sheena, yung victim nga sa Turkey extraction, and I hope mabigyan nila ng chance na one day ma-interview yung issue na yun, you know, one day later or whatever. So, mga kababayan, umaapila ako sa inyo kasi na-feel ko naman na si Miss Maris Umali, syempre Pilipino yun. They're just doing their job. Pero syempre may mga bagay din kasi tayong nasasabi na very emotional tayo mga supporters talaga ni Pangulong Duterte. That's understandable. Pero tama na yun. Wag na kayo pag nakita nyo siya na parang sisigaw-sigawan, ganito, yan, kaya ganun. Wag na yun. Kasi alam ko ayaw ni Pangulong Duterte yun eh. Right? Ayaw ni PRRD yun. Remember, Pia Ranada ba yun? Ranyada, whatever. Diba? Inaccommodate pa yun ni Pangulong Duterte, diba? Huwag na tayong tumulad sa mga addictus. Ang kalaban natin, hindi yung mga individual reporter or yung mga taong nag-uulat lang. Although, hindi din kasi natin alam kung ano yung pressure sa kanila. Okay? Hindi natin alam kung anong pressure sa kanila. But ako naman, nakilala ko sila at ako lumapit talaga ako. I introduced myself. You know, at they seem so nice. At nakikita ko kasi syempre nagba-viral. Minsan, you know, nakikita natin na sumusobra sumusobra din tayo. Pero ang gusto ko kasing tutukan natin, 'di ba? Sabi nga, eyes on the prize. The bangag.
kung si Lisa Tanas pa yan, dapat sky's the limit yung ating galit sa kanila. Yung isa, yung Gretchen Ho, umuwi na. Hindi ko siya nakita doon. So, actually, hindi ko naman nasusundan lahat ng mga eksena nila sa banga. Pero sa akin lang, ito seriously kung naramdaman na. Kasi may mga narinig din ako ng mga palangga doon na talagang talagang nagagalit sila, emotional sila sa mga mainstream media. Ako din naman, nagsasalita ako ng ganun eh. Pero I think, mas okay kung wag na tayong sumigaw kasi pangit din naman yung sinisigawan natin. Kasi sabi naman parang, halika, yung mga mainstream media, awayin mo. Hindi naman po ganyan yung personality ko na porket may, kunyari may nagawa yung isa, pag nakita ko yung isang mainstream media, ikaw, hindi naman ako ganun. So, ganun pa man, BFF ko na yun. Sabi ko, joke ko. Sabi ko, Miss, Marisa, pag may naaway sa'yo dito, ako bubolja ka. But, Pilipino naman tayo. But again, we have to understand everyone at magbantay lang tayo. And I think naman, mas okay siya dun sa ibang reporter, no? Kasi yung ibang reporter, talagang iba eh. Pero as in, yung mga report naman niya is okay. Yun nga lang, dun lang sa issue na yung matanda-matanda. But again, lahat naman tayo, may mga eksena. Ako rin, nagsasalta din ako. Sabi ko, teka man, may nakakarinig pa sa akin. Baka maano tayo dito, ha? Mamaris tayo dito, yung mga ganon. Pero, ganon pa man, wag na po natin awayin yung mga reporters. Let them, bala sila basta pag hindi na masyadong pag sobra na siguro, pero yung normal lang, wala tayong tanggalin na natin yung galit natin nung mga nakaraang araw. Tapos na yun. Okay? Na-bash na siya and everything. Tapos na yun, let's focus. Ang importante, nandiyan sila nakakapag-ulat pa rin. Better pa rin kaysa walang nag-uulat, right? Better pa rin kaysa na walang nag-uulat. Although tayo mga social media, sa atin na lang talaga na umaasa ang mga tao sa mga inilalabas nating katotohanan. Pero mabalik tayo dito kay PRRD at sa mga taong bayan. Sobrang grabe yung suporta from all over the world. Alam mo, yung mga tao talagang nagbao, nagluto, nagpiknik. Tapos yung sincerity talaga, yung genuine na pagmamahal sa taong bayan, taong bayan kay Pangulong Duterte, iba talaga. Napatunayan talaga natin na hindi tayo trolls at ang may troll farm ay ang Marcos Bangag. Huwag tayo tumigil. Alam mo, dapat non-stop ito. Sa Pilipinas, grabe, sa Mindiola, parang 12 layers yung mga polis, di ba? Kasi takot na takot yung mga bangag. Hindi natin kailangan makipag-away sa polis o maging bayolente. Peaceful protest lang. When we say peaceful protest, di ba? Ibig sabihin, hindi mo kailangan magkaroon ng mga heated argument, magmura, kasi doon nagkakaroon ng, inkwentro eh. Pareho tayo mapusok, tapos mag-end up sa bugbugan na gano'n, di ba? So, wag yun. Ang nakikita ko, dahil sobrang milyong Pilipino ang lumabas sa buong mundo, wag nating tigilan to. At dyan sa Pilipinas, alam nyo, umupo lang kayo lahat dyan sa Mindiola, sa Liwasang Bonifacio, sa buong panig ng mundo. Peaceful, kumanta kayo, kumuha kayo ng sound system. Pag hindi pa bumaba si Bangag sa kabila ng mga Pilipinong sukang-suka sa kanya, ibig sabihin, adiktus talaga ang pag-iisip at makapal ang muka. Hindi po labag sa batas, lalo na sa Pilipinas, ang magprotesta at nagbibigay ng iyong sentimiento, ng iyong hinaing dahil sa ginagawa ng mga bangag na, okay? Sabi saan pala mura ko? Gusto mo murahin kita? Yes! Ang minumura ko ba ang mga taong bayan? No. Ang minumura natin ang mga bangag. So yung mga sugo ni Lisa, gusto ko lang sabihin sa inyo, ang mura ko na 6.325 trillion, kulang pa sa pagnanakaw ng Marcos Jr. ni Lisa Tanas at ang kanyang mga cronies at mga kasabwat. Alright? Ang sabi sa Qatar daw may na-arrest.
Paki-address po yung regarding sa Qatar na may nahuli daw po ng mga Pinoy regarding sa birthday ni PRRD. Sabi ni Miss Camille Bantolo, I hope may mag-assist sa kanila, but I doubt it. Ang ating gobyerno ang embahada natin sa Middle East, baka lang naman di sila tulungan dahil nga sila ay nagprotesta laban kay well, not really protest, birthday yun eh. Nagpakita sila na celebrate ng support nila kay PRRD, right? So yeah, let's address that, and maybe I can talk to mga kaibigan natin, baka pwede silang asistihin, di ba? Okay, ano yung mga tanong nyo doon sa kahapon sa aming selebrasyon? Ano to? May clue ka ba? Ano to? Malapit na babagsak si Babylon. Sabi ni Angela Bolivar. Panabo City, from Panabo City si Nikki James. Alright. Hirap na schedule mo ng live. Wala kasi akong regular schedule palangga, lalo na iba-ibang oras dito. Nandito tayo ngayon. Babylon ni Torre. Ang dami namin kanina sa Times Square. Sabi ni Kadug, oo, sa New York. At yung mga palangga ko na tipo, mga friends ko, hindi naman, kasi walang, sa 30 pa yata yung malaking organization, event. Was it 30? Ng KOJC sa LA. So anyway, yung mga palangga ko, sila Mirna Morales, sila palangga, dyan sa LA, sila Teresa at marami pang iba. So thank you, at kayo ay nagtipon-tipon. Okay? Galing pala sumayaw ni Madam. Alam nyo, ito ikukwento ko. Ikwento natin yung birthday, kung ano yung mga nangyayari doon. Kasi wala naman talagang programa doon na yung sunod-tunod. Kung sino lang ang pwedeng magsalita, okay, kung sino talaga ang pwedeng magsalita, magsalita na sila. So ngayon, meron doon, ano pangalan ng dalawa? Si Nico, yung kumanta. I'm sorry palangga kasi sa dami yun, nakalimutan ko na yung pangalan. Pero, so yung ginawa namin, sa behind the scene, nagtatanong kami, marunong ka kumanta? Yung nakakaindak, gano'n. So meron yung dalawang magpartner, talagang magkaibigan at magpartner. Partner sila sa pagkanta. Nakakaindak, doon nagsimula yung mga tao na talagang nagsayaw, so nagplay ng budots nga. Sobrang organic yung feeling ng tao. Kaso lang din, nagyaya pa nga ako eh. Saan ba tayo pwedeng lumipat at ituloy natin itong mga sayawan na itong selebrasyon ni PRRD. And I'm hoping naririnig kami ni Pangulong Duterte doon sa area na yon. Kasi allowed naman siyang lumabas. Diba? Kasi maybe may mga parang open doon. Lakas pa naman ang bibig ko doon. Lakas na nga bells ko. So, for sure, narinig tayo doon. Sabi naman ni Vice President Sara, ay aware naman ang Pangulong Duterte. Sa mga palangga ko sa Qatar, yung nasabi mga na-detain na question ba, nahuli ating mga kababayan, please tulungan natin sila kung meron kayong kakayahan. Asistihin natin sila. Sabi ni Prada Luce, ikaw na talaga ang budots queen ng daig. Alam mo, kung magbudots ako ng magbudots doon, baka mabwisit na yung taga-ICC. Pauwi na yung PRRD. Diba? Pauwiin nyo na itong presidente ninyo. Ang ingay-ingay nyo dito. Diba? But anyway, ang saya-saya talaga ng celebration. Sabi nga ni PRRD, huwag tayong iiyak, diba? Oh. Sabi nga ni Inday kahapon, ang advice ni Pangulong Duterte sa kanyang pamilya, mga anak, pag pumasok doon, huwag iiyak. Ubusin muna ang mga luha nila, sabi ni Inday, ubusin muna ang mga luha nila bago pumasok doon sa loob. So pinakita lang namin, yung natin lahat, yung resiliency ng isang Pilipino na sa kabila ng unus na ibinigay ng Marcos Bangag administration, umiyak man kami, umiyak, kidnap sa kanya, but ipinakita natin how we fight. Paano natin nilalabanan ang pangkidnap, ang illegal na pagkanulo ni Marcos Jr. sa ating Pangulong Duterte na mahal ng mga Pilipino.
dahil sa idunulot niyang kaalwanan sa buhay ng mga Pilipino, lalo na nga yung mga OFW na binigyan niya ng pansin. Not only OFW, lahat tayo dyan sa airport. Ngayon po, ang mga turista, ang mga OFW, pag umuwi, naka-plastic na naman ang kanilang mga luggage. Dahil ibinalik na naman ni Bangag Administration o Polboronic ang tanimbala at extortion at yung mga adiktos sa lansangan. Alright? So, yun mga palangga, mga kababayan. Mabuhay daw, sabi ni Ma'am Teresita. Kat Serrano, yes, back to zero na naman tayo. Tumaba na si Bangag, sabi ni Jonalyn, naglaylo. Mali mo, ma-OD yan. Diba? Sa kakasingot niya. Hindi, tapos na ang nyo, celebration, diba? Mag-celebrar na lang kayo. Alam nyo, etong mga nangyayari dito ngayon, ginawa nila kay PRRD, at ang inyong mga suporta, hindi nila na-foresee ito. Hindi nila na-anticipate, hindi nila nakita na ito yung magiging impact sa Pilipino sa buong mundo. Not only that, marami din doon kahapon na mga ibang lahi. Meron nga doon nagpakita ng tattoo. I hope may mag-share sa akin ng video na yun ng tattoo niya ng very patriotic flag ng Pilipinas. Meron doon yung Pilipinas kung mahal. Basta ang dami niyang sulat-sulat sa katawan. Ibang lahi yun. Kasi sabi niya, nakarating na siya sa Pilipinas at mahal niya yung Pilipinas kahit siya ibang lahi at gusto niya ang Pangulong Duterte. Sayang nga na nalobat na yung telepono ko, hindi na namin na-capture lahat kasi ang haba din ng program. Pero ang dami talagang naglalove kay Pangulong Duterte at sa mga Duterte syempre. Alam ninyo mga kababayan, ang pag-ibig ng isang tao o ang pag-ibig sa bayan o pag-ibig sa isang leader, pareho lang yan ng pag-ibig sa jowa at pag-ibig sa asawa. Bakit kamo? Ang jowa mo pag matino, maayos, di ba? Maayos ang kanyang behavior, everything. Kahit anong pagtuligsa ng mga in-law mo, di ba ganon? Kunyari, may jowa ka. Sabi ng mga, yung mga mahadera natin, kunyari mga in-laws, ay, ang asawa mo, ganon. Kung alam mo na worth it ang jowa mo o asawa mo, ipaglalaban mo yan. Kahit anong sabihin ng mga not in-laws ng magulang mo o kung ano man mga kamag-anak mo dahil ang tingin nila sa jowa mo ay ganito ikaw yung nakakakilala, ididepensa mo. Para rin yan pag-ibig sa leader katulad ni Pangulong Duterte. Sa kabila ng pag-hire ng trolls, pag-hire ng mga pagbayad sa mga black ops ni Lisa Tanas laban kay Inday Sara, laban sa Pangulong Duterte, yung mga tao ang nakaramdam. Kasi sila yung naka-experience kung ano yung improvement na nangyari sa bayan nila, sa street nila, sa airport o kung saan pa man. Ramdam yun ng tao. Hindi mo kailangan pilitin ang tao. Alam mo, ang pagmamahal sa isang tao, hindi mo kailangan talaga bayaran yun. Kasi ramdam mo yun. Kusa mo, mag-absent ka sa trabaho. By the way, si Bishop Francis, Bishop Francis saka si Ma'am Mayet, si Miss Tina na nakasama namin sa isang place namin sa Airbnb sa aming hotel, talagang nagta-travel sila dahil kusa nilang nararamdaman yun. Si Marcos Jr. walang ganun. Tignan mo yung mga pumupunta sa sortie nila, nakasuot nga ng pula, tapos after makabigyan ng ayuda ang sigaw Duterte. Unconditional love, right? Sabi ni V, unconditional yun, walang kapalit. At nakita ng buong mundo, kaya sabi ko siguro ng mga kapitbahay doon kanina kahapon sa daig, ano ba naman itong mga Pilipinong ito? Birthday, nalungkot sila dahil nandito yung kanilang pinakamamahal na presidente. Ngayon, nagbubudots. Diba? Ang saya-saya nila. So, wow. Parang siguro amazing itong mga Pilipinong ito na in the midst of, difficulties,
ng kidnapping ni Bangag, nakapapasaya natin yung ating mga sarili. But at the end of the day, hindi tayo titigil. Di ba? Walang titigil sa laban na ito. Kung pwede kang okupahin ang buong kalsada, lahat ng Pilipino, saan man kayo naroroon, umupo kayo, magpiknik kayo, huwag kayong tumigil. Huwag tayong tumigil hanggat hindi na pagtanto-tanto ni Bangag na isinusuka siya ng taong bayan. We have to do that. Yan ang nakikita ko. Hindi mo kailangan maging physical, na maging magwala. Huwag kayo magwala. Dala kayo ng sound system nyo. Una, kanya-kaya tayong effort. Dala kayo ng pagkain nyo, na sarili yung tubig, mag-picnic, mag-paksiw, and everything. Ipakita ninyo. Sinabi naman ni Pangulong Duterte dati yan eh. Na yung mananaig din talaga yung boses ng taong bayan. Katulad yung ating no remittance o zero remittance since yesterday, wag muna kayong magpadala para ipakita natin yung bangis ng bayanihan ng OFW o ng mga Filipino all over the world na sukang-suka tayo sa Marcos Addictus. Okay? Administration. Balikan ko lang, bigla ko naalala yung tanong ko kay Vice President Inday Sara tungkol dun sa mga internet target, yung mga supporters niya o yung mga vloggers na sumusuporta sa kanila. O, ang sinabi nga ni Inday doon, ito lang yung konteksto ng kanyang sinabi na para sa akin, ang understanding ko sa kanyang sagot na unfair yung ginagawa ng mga dyan sa Tridor.com na ang pinapatawag lamang na vloggers ay yung mga supporters niya. Pero yung mga nagpakalat ng kasinungalingan kay Inday Sara about dun sa basketball player na yun, hindi nila pinatawag. Diba? At alam ko kung sinong may gawa nun para sumira kay Lisa Tanas. Kay Inday Sara. Si Lisa Tanas at si Bangag, sila talagang nag-hire ng mga firm for black ops para sirain ang mga Duterte. Hindi na nila kayang pigilan. Nakita nyo, ang dami-daming Pilipino sa buong mundo na talagang New York, LA, Japan, Europa, Asia, kung saan, Thailand, ang dami din nila, na talagang lumabas yung taong bayan. Hindi nila kayang pigilan na ang mga tao, hindi trust tao kami. Diba? Tao talaga, taong bayan talaga. So I hope talagang bilang na ang araw ng mga Bangag. Lumabas lang kayo, ituloy-tuloy ninyo sa kalsada, patuloy-tuloy niyo yung mga karatula. That's gonna be the end of the Bangags. Ang kapal naman ng mukha niya na lahat ng Pilipino na majority ay binabawi na sa kanya yung mandato na ninakaw niya. Questionable pa nga ang kanyang pagkapanalo dahil isa yan sa mga expose ni Attorney Glenn Chong na dinaya nila ang 2022 election. Kung binigay ninyo ang inyong boto sa kanya dahil sa pag-partner unit team nila ni Inday Sara, pwede nyo ring bawiin ang botong yon sa pamamagitan ng inyong peaceful na protesta. At hindi yan labag sa batas. Hindi yan inciting. Ang inciting, yung inciting to sedition o inciting to gurgur, ang ginagawa ni Satanas ng mga nasa Congress na mga julul, ginagawa ni Bangag ang mag-hire ng assassins para targetin kami, targetin ng mga vloggers, targetin tayo. Yan ang inciting to what? To gurgur us. Ang pag-ibig sa bayan, ang pag-ibig sa lupang tinubuhan, sabi ni Noy Fermas. Okay? Diba? Ituloy-tuloy natin. Tapusin nyo na yung mga kabalbalan ng Bangag administration. Yung mga polis, wag yung awayin. Nakita ko lang sa Menjola diba? Kasi talagang 12 layers, takot na takot ang mga Bangag. Yung mga polis hindi naman natin kaaway. Yung mga sunod-sunuran lang yung mga yan. Pero pag pinuno nyo ang buong Metro Manila, ang buong Pilipinas, at nag-vigil kayo at wala nang tulugan, party, picnic, nakikita naman tayo ng buong mundo, then that's gonna end of the Bangags. Kasi taong bayan na nagbigay sa kanila ng mandato, di taong bayan din ang babawi.
Right? Yan ang takot na takot sila. Believe me, sinabi ko yan kahapon, na umiikot na ang puwet ni Satanas. Ipasukan natin sa kanila ang pera ng bayan. Kailangan mabawi natin this time ang mga ninakaw nila. Tingnan nyo national budget. First quarter pa lang, ubus na. Tingnan yung ginagawa ng mga buwaka ng GNMS. Ang laman ng kanilang press briefing, Duterte, vlogger. Sige nga, may ina-announce ba yung si Clarissa Locaret? Huwag nang tawagin Claire yan, hindi Claire pangalan yan. Clarissa, ako po ang original na Claire. Sa birth certificate, hindi bagay sa kanya yung pangalan na yan. Tandaan ninyo, huwag niyong tawagin na Claire yan, ako lang. Di ba nakita niyo yung ginagawa? Puro na lang Duterte, Inday Sara. Di ba? Puro na lang vlogger. Pati di kaya sila mag-ulat kung anong ginawa nilang livelihood program para sa mga Pilipino. Pati di kaya sila mag-report kung ano na mga progress sa ginawa nila. Ano na yung mga pledges na sinasabi ni Bangag noon na umikot-ikot siya sa buong mundo. Kasi itong hangag na, uy, ikaw Castro, hindi ka bagay mag-abogado. Abogaga ka, pangkanal yung ugali mong the way ka magsalita. Pangkanal ka.